Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin yung lahat ng mga kasapi, membro ng mga microchurches or mga mananampalataya nagtitipon sa mga bahay-bahay na kasama po natin. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. At maging sa lahat ng umaattend sa online Bible study natin, yung gathering natin every night, 8 p.m. Hello po sa bawat isa sa inyo. I hope malaking tulong po yung mga devotions natin sa ating buhay spiritual. Now, tuloy po natin yung ating series about heart of worship. Now, itong pagsamba po na ninanais ng Diyos ay mula talaga sa puso. At maging reminder po ito sa atin na pag sumasamba tayo, laging from the heart. Hindi ho tayo katulad ng yung ibang relihiyon kasi, or yung iba kasi more on chanting eh. Yung religion nila is based on chanting, yung paulit-ulit na sinasabi, parang may mga orasyon. Pero sa atin po, what matters is the heart, puso, na nangungusap, genuine, totoong-totoo sa harapan ng Diyos. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay magmumula po sa Luke chapter 10 verse 38 hanggang 42. Sabi po rito, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. So meron pong magkapatid si Martha and Mary. Winelcome nila si Jesus Christ. Sabi dito, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. So si Mary po, habang nagtuturo ang Panginoong Jesucristo, si Mary tutok na tutok kay Jesus, todo pakinig sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Pero tingnan niyo po si Martha. Sabi po dito sa verse 40, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Busy siya siguro dun sa pagmamasa ng tinapay or may paghuhugas ng pinggan, pagluluto. And then, she came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Inutusan niya pa si Jesus Christ. Pwede bang patulungan yung kapatid ko, nakatunga nga sa inyo, natutok na tutok sa inyo? Now, sabi po ni Jesus Christ, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Mas pinili ni Mary kung ano yung mas mahalaga, at hindi yun aalisin sa kanya. Sa Tagalog po, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malungkot silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Inutusan niya pa si Jesus. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Now mga kapatid, kahapon po yung devotion po natin ay patungkol po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Meaning po lahat ng activities natin pwedeng maging pagsamba sa Diyos. Kahit pagkain, paghugas ng pinggan, pagja-jogging, pagtatrabaho, lahat pwedeng pagsamba. Pero dito sa devotion natin ngayong umaga, matutuklasan po natin na yung worship o yung pagsamba may prioridad. Worship has priorities. Totoo na yung pagtatrabaho mo, let's say pag-overtime mo, pagsamba yun sa Panginoon nagtatrabaho ka. Pero kung araw ka ng linggo at may pagtitipon kayo, tapos pinili mo mag-overtime na pwede naman sanang hindi, dun sa mga pagkakataon yun, nagkakamali ka ng desisyon. Because worship has priorities. Mas prioridad mo sa ganung pagkakataon na makasama mo yung kapwa mananampalataya upang sumamba sa Diyos. So worship has priorities. Now dito po sa istorya ni Mary and Martha, yung ginagawa naman ni Martha, nakakalugod naman sa Panginoon yun Nagpe-prepare ka ng pagkain, pinag-prepare mo ng pagkain si Jesus Christ, yung mga alagad at lahat ng mga bisita. That's nothing is wrong sa ganung ginagawa, no? It's ministry.
paglilingkod yun sa Panginoon. Pero dito sa istorya na to, hindi porket paglilingkod sa Panginoon yon, yun na yung pinakatama mong dapat gawin. Sabi po rito ng Panginoong Jesucristo, Marta, Marta, masyado kang nababalisa sa maraming bagay. Ito tanong ito si Maria, nakatutok sa akin, yung pinili niya, yung mas mabuti. Pinili niya yung mas mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. So worship has priorities, mga kapatid. Kung tatanungin ka, mag-overtime ka ba ngayong linggo? Pwede ka namang hindi mag-overtime. Kikita ka ng pera dito o makakasama mo yung kapwa mo mananampalataya, sabay-sabay kayong sasamba sa Panginoon. Tandaan natin, worship has priorities. Sumama ka, samahan mo yung makipag-fellowship ka sa kapwa mo mananampalataya. Though parehong pagsamba yon, yung isa mas mahalaga. Kay Mary, nakikinig siya sa Panginoon. Si Martha, nagpe-prepare ng pagkain para sa Panginoon. Parehong mahalaga, pero meron pong priority. Parehong pagsamba yon, pero merong priority. At ang priority doon ay makinig sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po tinuturo ni Jesus Christ yun. Worship has priorities. Number 2 po, nakaturuan natin ngayong umaga, ministries can be a distraction. Yung pagmiministeryo, marami tayong klaseng ministries. Marahil yung iba sa inyo tumutugtog sa church, yung iba sa inyo nagtuturo sa Sunday school, yung iba sa inyo nagba-Bible study, yung iba sa inyo nandun sa visitation ministries, naglilinis sa church. No, there are many kinds of ministries. Maraming klase ng paglilingkod sa Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, yung mga ministries na yon, they can be a distraction. Pwedeng nadidistract tayo ng mga yon at nakakalimutan natin yung pinaka-importante sa lahat. At ano po yung pwede nating makalimutan? To commune with God. Busy tayo sa pag-fellowship sa tao, pero yung fellowship natin with the Lord, nakakalimutan natin. Possible. Kaya nga sabi nung isang kakilala ko, no, sa seminary, madalas nababanggit yan eh. Busy tayo sa kaharian ng Diyos. Busy tayo sa pagpupunas ng trono ng Panginoon. Pero yung nakaupo doon, nakalimutan na natin. Busy ka sa kaharian ng Diyos, pero doon sa hari, hindi mo na nakakausap. Ministries can be a distraction kung hindi natin nagagawa yung pinaka-importante. Paghuhugas ng pinggan, pagmamasa ng tinapay, pagpe-prepare ng ipapakain sa mga bisita kay Jesus Christ, pwedeng distraction yun eh. Sa case ng istorya na ito, distraction yun kay Martha. At nirebuke siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, masyado kang distracted sa mga ministries sa paglilingkod mo sa akin. Bakit hindi mo piliin yung ginawa ni Maria? Na nakafocus, talagang nakikinig sa tinuturo ni Jesus Christ. At yung pinili ni Mary, yung isang bagay ni alisin sa kanya. Sa mga micro-churches, house churches, no, pwedeng mangyari yun eh. Or kahit sa mga churches natin lahat, no, na lalo na may mga kainan, pwedeng hindi ka nakikinig ng mensahe, nandun ka, nagpe-prepare ng pagkain, tutok ka ron, pero importante na makinig ka ng mensahe ng Panginoon, minsan nakakalimutan natin. Tandaan natin, may priority yung pagsamba. Number 3 po, communing with God is the top priority. Ang pinaka-prioridad nating lahat ay yung makipag-commune, makipag-fellowship sa Diyos, makinig ng salita ng Diyos, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, having fellowship with God. That is our top priority. Na minsan, sa dami nating ministry, baka ito yung nakakalimutan natin. Marami tayong masyadong pinaglilingkod sa Panginoon. Busy tayo sa maraming bagay. Sinasabi natin, ay yung pagpasok naman sa trabaho, sabi ni Russell, pagsamba rin naman yon. O yung sports, sabi ni Russell, pagbabasketball, pagsamba rin naman yon. Yung panonood ng TV, pagsamba rin naman yun kung ginagawa mo ng tama. Totoo po, lahat yun pagsamba. Kung ginagawa mo ng tama at kalugod-lugod sa Diyos. Pero tandaan natin, kung ginagawa natin lahat ng yon, tapos hindi tayo nakikipag-commune with God, we're doing it wrong. Kaya po yung application natin dito, unang-una, prioritize our priorities. Ano ba talaga yung priorities natin? Let's identify. Bilang mga Kristiyano, ano ba yung pinakamahalaga sa atin? Hindi ba ang pinakamahalaga sa atin is to commune with God? To have fellowship with God? To honor God, to worship God, to enjoy our fellowship with the Lord? Kasi hindi ka magkakaroon ng minsan, nisip natin, time with the family. Okay naman. Maganda naman yun. Time with the family, time with friends, time with workmates. Wala namang problema ron eh.
Pero ang nagiging problema yun kapag nakafocus tayo sa lahat ng iyon, pero nakakalimutan natin yung time with God. Number 2 po, choose the greater glory of God. Lagi nating piliin yung pinaka magbibigay ng mas matinding kaluwalhatian sa Diyos. Choose the greater glory of God. Nalulugod naman si Lord kapag pinaghahanda mo siya na parang si Martha. Nagpe-prepare ka ng kakainin, tinapay. Nagluluto ka, naghugas ka ng pinggan, nagpe-prepare ka ng pagkain. Nakalugod sa Panginoon yun Pero, there's an action that can bring greater glory to God. Ano po yun? Yun yung ginawa ni Maria. Si Maria po, ayon sa mga talatang ito, sabi rito, si Maria po naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Maraming hugasin, maraming gagawin, pero yung priority niya, makinig sa tinuturo ng Panginoon. Something na hindi maaalis sa kanya. Yung paghugas isipin niyo po ang daming na-miss ni Martha. Kasi mas pinili niya mag-prepare Hindi niya siguro nakikinig, hindi niya nakakapagtuon sa tinuturo ni Jesus. Madalas nangyayari po yan sa mga Bible study, sa sermon, sa preaching, sa mga gathering sa mga house churches, sa mga online Bible studies. Naging busy tayo, distracted tayo sa maraming bagay. Pero yung pinakamahalagang katuruan na maririnig sana natin, na hindi maaalis sa atin kahit kailan, yan pa yung na-miss natin, kagaya po ni Martha. Now, bagamat hindi naman kasalanan yung ginawa ni Martha, we can still choose the greater glory of God. Meron pang ibang option that will bring glory to God, greater glory to God, and that is to commune with God. At yun po yung ginawa ni Maria. She sat down at the Lord's feet listening to what He said. Pangatlo po, listen to God's word first. Sa mga gathering natin, paalala lang, tsaka sa lahat ng mga churches, kung kabilang tayo sa mga churches na yon, prioritize po natin pakikinig ng salita ng Diyos. Prioritize natin yung pagdi-devotion. Prioritize natin yung pangungusap ng Diyos sa atin. Kesa sa maraming bagay na pwede naman natin gawin, kahit na sabihin natin paglilingkod yun sa Panginoon. Laging merong greater glory Laging merong priority. Laging merong mas mahalaga. At dito po sa istorya na ito, natunghayan natin ang mas mahalaga, yung makinig ng salita ng Diyos. Napakalaga po Kasi, pwede namang mayroon tayong mga iba't ibang appointments. Pwede naman sabihin yung pagsamba yun Pero, mawawala lang rin sa yun Yung mga transaction mo na yun, yung mga appointments mo na yun. Pero iba yung may narinig ka sa Diyos na may a-apply mo sa buhay mo, na potentially ma-miss mo kapag hindi mo inuna si Lord. So, listen to God's word first. Now, para po sa ating discussion, how do we know which one brings the greater glory to God? So, let me give you an example. Let's say, meron kang pera. Okay? May pera ka, pwede mo namang ibigay yan bilang bigay mo sa church. Pwede naman, pagsambahin sa Panginoon. Pero kung last money mo na yon, tapos yung anak mo nilalagnat, inaapoy sa lagnat, tandaan mo, meron kang priority. What brings the greater glory to God? Di ibigay mo sa anak mo, pampa-hospital, pambili ng gamot, etc., etc. Kesa sa ibigay mo doon sa church. Diba? Kasi pag binigay mo sa church yon, yung priority mo sa harapan ng Diyos, yung anak mo, pinabayaan mo. So kahit pan-tithes mo pa yan, sasabihin sa'yo ng Lord, saan mo yung perang binigay ko sa'yo? Binigay ko rito sa sa church. Pinambayad ng electricity, pinampapintura, pinambili ng hollow block semento, kung ano man ang pampaganda sa church. Paano yung anak mo? Meron tayong priority Kaya ako, malinis yung konsensya ko, sasabihin ko, unahin mo yung anak mo. Kaysa sa pambayad ng electricity, tubig sa church, unahin mo yung anak mo. That will bring greater glory to God. So, how do we know which one brings the greater glory to God? Patuloy po natin yung pag-usapan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, I'm sorry for being distracted by so many things. When my priority is to commune with you, to worship, to pray, and to listen to your word. Forgive me for being busy with so many things that I thought were my priorities, when in reality, you are my priority.
Ikaw, Lord, yung priority ko kesa sa lahat ng bagay. Please teach me, just like Mary, to just sit down, focus, and listen to you. Enable me to choose something that will never be taken away from me. I pray that you will help me to always choose to bring you greater glory. In Jesus' name, amen and amen. Nawa po itong devotion na ito ay lagi magpaalala sa atin na lagi po nating piliin yung mas magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. At kung kayo po yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.